Si Ianoko ay nasa ibaba. Nagsalita at nagtanong muli, pero bakit kayo nagmamadali patungo sa lalaking iyon? Mayroon bang kwento sa loob na hindi ko alam? Kumunot ang noo ng pang-apat, sinulyapan siya, at tumangging sumagot. Kasabay nito, isang nasasakupan ang nagdala ng sibat. Elder, dala ko na po ang sibat. Hinawakan niya ng mahigpit ang mahabang sibat at mapagbantang nagtanong, bakit hindi ka sumasagot? Kinabahan ang pang-apat at nag-atubili. Nang akmang hahakbang ang binata, pinigilan siya ng babae. Kumitil ka. Kung ganoon ka kagalit, magsanay ka sa martial arts at magpakalakas. Pagkatapos mong lumakas, gawin mo ang gusto mo. Pero ngayon ay hindi pa oras. Ang pang-apat sa harap ay walang mapagpipilian kundi sumagot sa pagkakataong ito. Kititanggap ko lang ng hiling mula sa huge Jamsa. Nang mabalitang ang matanda ay pinupuntirya, tinanggap ko ang pera para protektahan siya. Nagtanong siyang muli. Kung gayon bakit naging kaaway ng huge Jamsa ang lalaking iyon? Balik na tanong ng pang-apat. Hindi ba't dahil iyon sa inyong pamilya, Ginoo? Naguluhan siya, dahil sa pamilya ko. Paliwanag ng pang-apat. Gaya ng alam nyo, ang lalaking nagngangalang Chian ay pinaslang si Lady Yan. At ang matandang si Gok ng Hop Jamsa ang nagpaalam sa pamilya Yang tungkol sa katotohanan iyon. Kaya naman ang matandang Go ay naging target din ni Chian. Kaya ang matandang Go ng Hop Jamsa ay kinuha kami para sa kanyang sariling kaligtasan. Pero ang martial arts ng lalaking iyon ay mas malakas kaysa sa inakala namin. Kaya parehong ang matandang Go at kami ay nakaranas ng kabiguan. Hindi niya napigil ang humanga nang marinig iyon. Ang puntiryahin siya, kahit alam na kami ng pamilya ay naroon. Ang lakas ng loob ng lalaking iyon ay tunay na nasa pinakamataas na antas. Nagngit-ngit ang mga ngipin ni Dom Dan sa pagkadismaya at naisip sa kanyang sarili, saan galing ang ganoong kahabag-habag na bastardo. Ang mga lalaking ito ng matuwid na paksayon ay tunay na walang katapusan ang kay-abangan. Noon din ay may isa pang taong lumapit at may ibinulong sa kanya. Pagkarinig sa mga salitang iyon, nag-utos siya, Yang, ang single spear unit ng pamilya. Lahat lumabas na. Pagkatapos ay umalis ang grupo sa lugar. Sinabi rin ni Dom Dan sa kanyang kapatid na umalis. Tumango ang pang-apat. Ihanda natin ang kailangan nating ihanda. Nang makaalis na ang lahat, nagpakita ang assassin. Ang lalaking ito ay talagang hindi biro. Pero bakit walang bakas ng martial arts ng Amhan Salman? Siya ba ang assassin na hinahanap ko? Sa paraan ng kanyang pakikipaglaban, halos para siyang isang mandirigma o isang gwardya. Pero kung siya ang pumatay, dapat ay isa siyang assassin. Kahit bumaligtad man ang mundo, unti-unting mabubunyag ang kanyang mga aksyon. Malalaman ko rin kung mag-iimbestiga pa ako ng higit. Ipinakalat ko ang 1,000-mile tracking scent sa lahat ng dako, kaya hindi ka makakatakas sa akin. Umalis na siya at ang eksena ay lumipat sa ibang lokasyon. Pumunta ang lalaking iyon para hanapin ang 5 ultimates at hindi natin siya nahuli. Napakasama talaga. Oh, alam ko na ang lalaking nagngangalang Chian ay hindi ordinaryo, pero hindi ko akalain na aabot siya sa ganito. Pagpapatuloy ng isa pang tao. Tama iyan. At kahit siya ang atang Xiao Yun 10 section spear ay pinaglaruan lang niya. Tuwang-tuwa ang military advisor nang marinig iyon. Napakasaya naman. Malamang na nasaktan ng husto ang dangal ni Yaang. Gusto kong makita ang madilim na mukha ni Yonghai. Tunay na sayang pagpapatuloy sa pag-uulat ng isa pang tao. At hindi pa rin natin nahahanap ang magkapatid na Muga. Ang dalawa sa kanila ay naglahong parang bulan ng walang bakas, kumunot ang noo ng military advisor. Wala pa ring bakas. Kung gayon ay dapat silang nagtatago sa kung saan sa Muga Manor. Tila mayroong lihim na silid sa Muga Manor. Malamang na itinago sila ni Chian sa lihim na silid at pagkatapos ay lumitaw sa huge Jamsa. Sa pag-iisip hanggang dito, hindi niya napigil ang mamangha. Ipinadala ko ang 5 ultimates kung sakali pero hindi man lang siya nag-alala at kinuha lang ang kanyang higantay at naglaho. Kumuha pa siya ng bihag at tumakas. Gaano ko man basahin ang data at impormasyon sa 5 ultimates, hindi ko ito naisip. Sa pag-iisip hanggang dito, tumawa siya na parang baliw. Magiging masaya ito, parang pangangaso ng 7 beses. Kung ang ulat na dumating sa akin ay tumpak, ang martial art na ginagamit ng lalaking nagngangalang Chian ay isang martial art na 7 suntok lang ang kayang gamitin, kinumpirma ng isa pang tao. Iyan ay tama, pagpapatuloy ng military advisor. Ibig sabihin ay marami-raming kahinaan sa martial art na iyon. Gusto kong marinig ang opinyon ng master ng illusion analysis, pinagdikit ng kalaban ang kanyang mga kamay.
Kung gayon ay maglalakas loob akong iharap ang aking pagsusuri sa pinakadakilang strategist ng panahong ito, Military Advisor Jama. Ang katangian ng martial art na ginagamit niya ay ang ikalawang suntok ay 2 beses na mas malakas kaysa sa una. Ang ikatlong suntok ay halos 3 beses na mas malakas kaysa sa una, at ang kapangyarihan ay tumataas habang nagpapatuloy ito. Ang huling ikapitong teknik ay tinitipon ang lahat ng lakas at sisubog ng buong puwersa. Hindi ako sigurado, pero kung dedouble ito sa bawat suntok, ang ikapitong suntok ay magkakaroon ng 128 beses na lakas, muling nagtanong ang military advisor. Kung gayon nasaan ang kahinaan ng martial art na iyon? Patuloy na nagpaliwanag ang kalaban. May 3 nakamamatay na kahinaan. Una, dapat siyang tumira mula sa unang suntok. Malakas man o mahina ang kaaway, ang kanyang martial art ay dapat magsimula sa unang suntok. Pangalawa, ang pagitan ng bawat suntok ay masyadong kargado. Ito ay patunay na kulang siya sa praktikal na karanasan kapag kailangan niyang maghagis ng sunod-sunod na suntok. Pangatlo, at ito ang magiging pinakamalaking kahinaan, maaari lamang siyang sumuntok ng sunod-sunod hanggang sa ikapitong suntok. Kung hindi siya tatama sa ikalawang suntok, hindi siya makakatama sa ikatlo. Tila ang martial art na ito ay isang magaspang na panggagaya sa martial art ng Chilo Mujoka, na kilala bilang Invincible 300 taon na ang nakalilipas. Sumang-ayon ang military advisor, sa tingin ko rin, iparating ang kahinaang ito sa 3 demons, at kung makialam man ang pamilya o may maamoy na kung ano, magiging napakahirap nito. Yumuko ang kalaban, mag-iingat po ako, tumango ang military advisor, mabuti, kung gayon ay maghihintay ako ng magandang balita. Oh, tama. Nabalitaan ko na ang Sawan Sword na si Yario ay kabilang sa mga namatay. Tama ba iyon? Kung gayon ay bantayang mabuti si Johan. Maaaring magkaroon ng misyon depende sa sitwasyon. Noon din ay agad na naglaho at umalis ang isa pang tao. Tandaan ko po iyan. Sa panig na ito, si Qian ay kumikilos pa rin sa kagubatan. Ang 5 Ultimates at ang pamilya Yanga ay kumikilos ng hiwalay. Walang paraan para iwasan sila. Pero maaari akong bumili ng mas maraming oras. Kumikilos siya at biglang ang kanyang katawan ay tila kumikislap at nawawala. Una, kailangan kong lumipat sa isang lihim na lugar para gamutin ang aking mga sugat at bawiin ang aking lakas sa pamamagitan ng pagpapaikot ng aking chi. Gaano kayang oras ang lumipas? Tumingin si Qian sa langit at namangha. Nabawi ko na ang aking internal energy para sa isang shin. Ngayon ay halos magagamit ko na muli ang Yakayong. Karamihan sa mga sugat ay naprotektahan ng Sipjukonggang. Pero dahil nasa ika-6 na antas pa lang ito, hindi ako ganap na naprotektahan. Pero ang maswerteng bagay ay ang Wager Jigang ang gumamot sa aking mga sugat at tumulong sa akin na makabawi ng napakabilis. Kung mahina lang ako, namatay na sana ako. Ang aking martial arts ay may napakaraming kahinaan. Lahat ng nakasagupa ko ngayong araw ay nagkaroon na ng ideya sa aking mga kahinaan. Sa susunod na magkita kami, lalabanan nila ako ng buong lakas. Ang tanging paraan para punan ang puwang sa pagitan ng una at ikapito kong suntok ay ang Chilbo Junyong footwork. Pero ang footwork na ito ay mayroon ding limitasyon kapag humaharap sa mga master na kapareho o mas mataas ang antas. Kahit ibuhos ko pa ang lahat ng lakas ko dito, makakapaghagis lang ako ng suntok muli matapos ang isang shin kapag pinasabog ko na ang lakas ng ikapitong suntok. At kailangan kong magsimula muli mula sa unang suntok. At sa loob ng isang shin na iyon, ako ay nasa ganap na walang depensang kalagayan. Ang kahinaang ito ay tunay na nakamamatay. Paano ko pupunan ang kapintasan na ito? Ang pag-abot sa ika-8 antas ng Sipchong Mukiinggong ay maaaring makasagot sa problema, pero hindi ko ito mapupunan sa maikling panahon, pagkatapos ay ang Chilbo Junyong Sangi. Kung hindi ko ito mahaharangan kahit na maabot ang ikapitong antas, talagang delikado ito. Kailangan kong magsanay para magamit ang Chilbo Junyong Sangi ng may kasanayan. Kailangan kong pagtugmain ang Mug of Divine Chi at ang Chilbo Junyong footwork. Kung ang kaaway ay darating na may malakas na atake, dapat ko munang iwasan ang direktang pakikipagtagisan at harapin sila gamit ang Demon Subduong Diamond Divine Fist at ang Flying Eagle Whirlwind Kick. Mayroon pa akong huling alas, ang 3 Kill Surmon Crystal, pero hindi ko dapat ipakita ang masyadong marami kong baraha. Desisyunan natin ang direksyon ng pagsasanay sa ganitong paraan. Gaano kayang oras ang lumipas? Natauhan siyang muli. Tapos na ang pag-ikot ng chi, kaya dapat na akong kumilos ngayon. Sa oras na ito,
Isang dambuhalang figure ang biglang kumikilos sa kagubatan, at sa bawat hakbang ng kalaban, ang lupa ay yumayanig. Ang target niya ay ang isang maliit na sapa sa malapit. Pagdating niya, yumuko siya at uminom ng ilang dakot na tubig para pawiin ang kanyang uhaw. At sa isang kisap mata, naubos na niya ang lahat ng tubig. Pinahira ng binata ang kanyang bibig, napasmak ang mga labi, at nasiyahan ng husto. Tumayo siya roon, nag-inat at sumigaw ng malakas. Ako si Miel. Sa wakas ay dumating na ako sa mundong ito. Lahat kayo maghintay para sa akin. Patuloy siyang sumisigaw ng ganoon, na nagpamaingay sa buong kagubatan. Narinig ni Chian at ng isa pang asasin ang ingay at sumakit ang ulo. Pagkatapos sumigaw ng matagal, huminto si Mokhill at nag-isip, kailangan ko ng mga nasasakupan para magmukhang cool kapag lumitaw ako sa mundo ng martial. Pero saan ako makakahanap ng mga tauhan sa mga bundok na ito? Nagkataon naman, may lalaki doon na karapat-dapat maging tauhan ko. Tinutulungan ba ako ng langit para makatagpo ng tauhan sa liblib na bundok na ito? Napakagandang senyales nito. Ang binata ay tumakbo na parang lumilipad, hindi siya sumunod sa daan, kundi dumiretso lang, itinutumba ang mga puno para gumawa ng sarili niyang landas. Aking disipulo, parating na ako para makita ka. Pero pagdating niya, nagulat siya. Ha, hindi ba't iisang tao lang? Ang three demons ay medyo nagulat nang bigla siyang lumitaw habang sila ay kumikilos. Tumayo roon si Mokhill at sinukat sila. Hindi naman kahanga-hanga. Ang matandang iyon ay pandak, kaya perpekto siya bilang utusan. Ang malaking lalaki ay katulad ko, kaya perpekto siya bilang gwardya. Ang lalaking iyon ay mukhang naglalakad na bangkay, kaya wala akong magandang kutob sa kanya. Papatayin ko lang ikaw at kukunin ang dalawa pa bilang mga disipulo ko. Bago pa niya matapos ang kanyang pangungusap, nanlaki ang kanyang mga mata sa takot. Ang malaking lalaki sa mga three demons ay sinuntok siya ng napakalakas hanggang sa lumabas ang bula sa kanyang bibig. Si Mokhill ay tumalsik na may marka ng kamao na nakaukit sa kanyang katawan. At hindi ito huminto doon. Patuloy na naglapat ng lakas ang kalaban. Si Mokhill ay tumalsik sa napakalayo na imposibleng malaman kung gaano kalayo ang inabot niya. Matapos siyang ayusin, nagpatuloy ang grupo sa kanilang lakad. Lakas ng loob ng isang basurang gaya niya na makipag-away sa amin. Patay na siguro iyon. Pero patay nga ba siya? Naglakad ang tatlo ng ganoon. Hindi man lang tiningnan kung buhay pa o patay na siya. Si Mokhill ay nakabaon sa isang bangin, umiiyak ng kalunos-lunos. Hindi ko na kayo gagawing mga tauhan ko. May magligtas po sa akin. Si Chan, na nasa malapit, ay kinamot ang kanyang tainga sa pagkayamot. May nakahuli ba ng baboy ramo o ano? Ang assassin sa kabilang panig ay sobrang dismayado rin. Hindi ako makapag-concentrate, kaya hindi ako makakalaban ng maayos. Ang eksena ay lumipat sa Muga Manor. 4 na araw na tayo rito ng ganito. Magiging ayos lang ba ito, Marshal? Sa ngayon, wala tayong magagawa kundi maghintay para kay Young Master Chian. Marshal Uncle Chang'an, ang dahilan ba kung bakit pinakilos ang 5 Ultimates para mahanap tayo ay talagang gaya ng sinabi nyo. Sa ngayon, maaari lamang nating mahinuha na ang kay-abangan ng 5 Ultimates ay pinaglaruan ng isang maling chismis. Naguluhan ang binata. Sandali, kung pati ang 5 Ultimates ay pinaglaruan ng ganoon, hindi ba't lahat ng klase ng mga walang kwentang lalaki ay darating para hanapin tayo habang nanlilisik ang mga mata? Ang maisip pa lang iyon ay sumasakit na ang ulo ko, Chung Yunai. Hindi ko rin alam iyan. Ang mas malaking problema ay ang 5 Ultimates ay malabong umatras ng ganito lang. Paano kung ipadala nila ang 3 Ultimates mamaya? Ang babaeng nakaasol ay nataranta. Kung gayon paano kung ayanunsyo natin sa buong mundo ng martial na isa itong walang besang chismis na ang hinahanap nyo ay wala rito, kaya huwag kayong mag-atubiling maghanap. Umiling ang babaeng nakaping. Iisipin nilang nasa ulo na natin ang lihim na manual o itinago ito sa kung saan. May mas malaking problema kaysa doon. Inisip nilang matagumpay na tayong nakapagsanay dito. Bam-antong hininga ang binata. Malamang ay nagdesisyon na silang ubusin tayo. Pero saan nagpunta ang lalaking nagngangalang Chien? Umiling ang higanti. Hindi ko rin alam. Nagsalita muli ang babaeng nakapink. Ano ang tingin niyo sa taong iyon, Marshal Uncle Chong? Wala ba siyang ibang intensyon sa paglapit sa atin? Kumunat ang kanyang noo at naisip sa sarili. Ang dalagang si Su ay mas matalino kaysa kay Qianon, pero mayroon siyang mayabang na panig. At tila wala siyang magandang impresyon kay Qianon ngayon.
Nagtataka ako kung bakit. Sa kaisipang iyon, nagsalita siya. Sa tingin ko ay wala siyang ibang intensyon, dalaga. Nang gawin ni Subing ang kanyang hiling sa kanya, si Kianun at ako ay nandoon din. Kung mayroon siyang anumang ambisyon, matagal na niya tayong pinatay lahat. Siya ay isang napaka-ekspertong tao. Upang magkaroon ng ganoong antas ng martial arts sa kanyang edad, ang katotohanang natalo niya si Doc Hall ay hindi kapanipaniwala. Hindi pagmamalabas na sabihing isang Diyos ang lumitaw sa mundo ng martial. Hindi siya isang master mula sa isang prestihiyosong sekta, pero talagang curious ako kung sino ang nagpalaki sa kanya.